nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi. Ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nga dan-ag diha sa kangitni, ug wala makabuntog diini ang kangitni. May tawo nga gihanlag buwan nga gitadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa kahayag, aron ang tanan makalungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang atuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muida kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon, may milawat o minuo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao na mga anak sa tawhanong amahan. Kaya ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug gibuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya na iyang nadawat ingon nga bugtong anak. Isaksi si Juan mahitungod kaniya ug gisinggit nga natinod. Siya ang akong resultan sa pagsunod. Siya nga maabot sunod kanako labaw kanako kay diha naman siya sa wala pa ako natao. Gikan sa nagingapin niyang grasya itang tanan ihatagan niya sa walay puas na panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises. Apan ang grasya ug ang kamatuoran niabot pinaagi kang Hesukristo. Sa wala pagayoy ikaw nga nakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kayo sa amahan mao'y nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayud o Kristo. Malingkod sa kanan. Usa pa, maayong Pasko sa kanan. Maayong Pasko. So, ang akong gibasa nga Ebanghelyo karon, Ebanghelyo sa misa sa adlaw, no? So, medyo taas-taas din siya. May shorter version, pero ako ibasa ang taas. Kaya, mga kawanita. Anyway, gamay na pala dito isang lubog kung ang taas ang version. Anyway, napayupat ka punto nga buti paambit na yung atong Ebanghelyo karon. O, kanara, upat, which is the prologue, mo siya ang prologue sa Ebanghelyo ni San Juan. Dito din siya kay bisang sa original nga Griego, balak nun kayo. Sa translation sa English, sa Bisaya, medyo dili na mag-rhyme kung dili na kayo nawa ayaw naman. Pero ang mensahe mo rin ako, upat ka punto, upat ka bahin, yan yung very theological na Ebanghelyo. Kung kaya ko mo, pagbasa sa unang kapitulo, sa unang libro sa Biblia, which is ang Genesis. Kaya nga naman, nani sila yung parallelism. Ang libro sa Genesis, especially ang first 2 chapters, naghisgot or nag-narrate sa ato kabahin sa pagbugna sa tao, no? Or pagbuhat, no? Pagbuhat sa tao, or not just sa tao, but the whole creation, no? Sa kalibutan, no? Parallel siya sa Ebanghelyo na bago na natin ibasa karon, pero mas theological, mas spiritual. Kaya naman, ang Ebanghelyo ni San Juan, especially kani, prologue, nagulagway sa pagmugna, pagbuhat sa tao, pinaagi ni Kristo. 4 punto. Unang punto, ang
yung prolog. Hopefully, mamubuo na yung pamilya. Una, ang pagkabalaan o ang pagkawalay katapusan sa pulong sa Diyos. Nabasa na nato, no? Sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Medyo may pagkabalak ng gamay, no? Sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Di ka may unsa, kundi pinsang ng pulong. Mo yan natin sa ulo, ining adlaw. Ang pulong na himo tao. Pinsang niya. Si Jesu Cristo. Pero dili lang siya tao, kundi Diyos. Kaysa wala pa ang kalibutan, wala pa nabuhat ang bisan unsa, diha na siya. So meaning, sa wala pa gibuhat, mo ito nag-mention ko sa libro sa Genesis, especially sa unang duha ka kapitulo, pinamulat ko ito sa pagbuhat sa kalibutan. Pero ang akong giingon, parallel sila, pero parallel siya in a sense na mas taas na naman. Pagbuhat sa tao sa espirituhanon na bahin. Ngayon naman, nasayod ka sa istorya sa kaluwasan sa tao, na ang tao nakasala. No? Ang tao nakasala. Nawal, naguba ang relasyon sa tao o sa Diyos. So, dire, una, ang pagkabalaan o ang pagkawalay katapusan, eternity of God. No? Ikaduha, ang pulong himong tao. Okay na siya, dire, no? Ang pulong na himong tao ug nipuyok siya uban kanato ato nang gi ampo matakadlaw diha sa Angelos, no? Angelos ang pulong na himong tao ug nipuyok siya uban kanato, no? Ug wala lang siya nipuyok diha kanato kundi pagayan usab siya diha kanato. Mao ni kaduha ang pulong na himong tao. Ang pulong Dios, ang pulong na himong tao ang gatulong. Ang tanan gibuhat pinaagi sa pulong. So meaning, ang tanan na binuhat, material o spiritual, gibuhat or nabuhat, pinaagi sa pulong sa Diyos. Ug ang pulong na nahimong tao, ang pulong sa Diyos. Pinaagi ni Kristo. Mo na nga, dili na po siya relationship sa atong isaulog karon ng Santos na Misa. No? Ano naman? Kaya ang pulong na himong tao para magpuyog uban ka nato kung tambong ka ni nga misa para magdawat kaniya sa duha ka matupad sa lamisa, sa liturgy liturgiya sa pulong o liturgiya sa Eucharistia. Ika ang pulong na Eucharistia o kung sabihin ka na siya sa Grego kasabot na makasalamaton. Makasalamaton ka. Kasi Eucharistia, ang pulong na himong tao, ang pulong na himong pan para masulod ka nato, para matuban ka nato. And in fact, no? Ang Ginoo, ubang hindi ka nato. No? It's not something sama sa nato criticize sa itong mga eksuman ng mga Muslim, pero ang relationship ng nila sa ilaha between sa ilang Diyos at sa ating Diyos, ang Diyos ubang ka nato, doon kayo nato. Pero ilang panglantaw, ang mga relihiyon. Ang panglantaw nila sa Ginoo, pwede pa. Pwede layuan, naaray sud sa ato ako. Matutang sa Agustin di ba? Nangita ko kanimo sa gawas, nangita ko kanimo sa layo. Pero naaawaday ka sa sulod ka na ko. Nagtok-tok sa akong kasing-kasing. No? Wala katulog. Igama ang tanan, pinagi ni Kristo. Ang kaupat, which is duha ang kuwanan niya. Usa ni siya pagpadayag, o usa kahaging kung tawag ka na to. Ang kaupat, which is niari siya sa iyang kaugalingon, apan, akong pagkitaraw din sa Biblia, ang mga tao, wala nagawad kanya. Niani siya sa iyang kaugalingon katauhan. Apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon, may midawat o bidoo kaniya. Busa sila, dihatagan niya sa katunod ng mahimo, mga anak sa Diyos. Totoo man, kita anak kita sa Diyos. Sa atong pagka-binon, yagan. Dili anak by nature, but anak by adoption.
Mga gitawag na divine filiation, which is naray ni si Maria diyan, no? Divine filiation, mga nanda. Realidad na nahimot ang mga anak sa Diyos sa atong pagkabilunyagan, pinaagi ni Kristo. No? So mo na, karon kanikaw pa mo nito sa ka-awhag o habit ka nato. Kaya naman, ang Ginoo niyanhi, ang Ginoo Diyos, ang pulong na himong tao, doon siya kanato, korban na siya kanato. Pero sakto siya na ay mga tao na wala midawat kaniya, hindi na punaw. O sa tao na midawat kaniya, hindi mo niya mga anak sa Diyos. Again, bubalik ko sa punto sa atong isaulog karon sa Santos na Misa, kaya ang Pasko, kasaulugan niya sa kalipay, pagmaya, no? Himaya sa Diyos, di ba? Sa himaya sa Diyos, kalinaw, panagdait, no? Pero usahay, no? Ang habit sa Ginoo kanato kung mauban kaniya, sa'yo makalimot ka, sa akong pagka-tauhanan. O karon, musentro ko sa akong selebrasyon karon, ngayon naman, sa akong ikayon, ang Ginoo mauban kanato, gusto siya mo puyo uban kanato, gusto siya mo sulod kanato, pero ang pangutana, asa man ta nagbahin, asa man ta nagilong, sa tao nga isalikway kaniya, o sa tao nga bigawat kaniya. So let's ask our Lord, Lord, Ginoo, ini ako karon nagsaulog sa imong adlaw nga tawhan, aron madawat kanimo nining santos nga misa, aron madawat mosulod ka kanako. Ug unta ang grasya nimo mupuyo, no? Ang pulong imong tao mupuyo unta kanako para kana nga grasya mapampit ko na nato sa uban. Dili lang kay sa akong pamilya. O kanin, I will not lengthen, di na ko patasan na kung hindi mo lang ko pagtrabahin, no? Again, gihapit kita sa pagtuyo o pagkikiusa diha kang Kristo na unta mahimunta kang blessing food, no? Una, mudawa ka sa Ginoo, grasya, mupuyo diha ka nato. Ug unta sa pagpuyo sa Ginoo diha ka nato, na mahimunta kang the word apostle, apostleship, pinadala. Unta ka ng grasya, mapaambin nato kung kita mahimuntang pinadala sa Ginoo. That is why ang katapusan sa misa may nula sa Latin, no? May nula siya, iter misa es, di ko ang kulong ang misa. No? Tapos ang misa, ipadala ka mo. Muna ipasabot na, no? Ipadala ka mo. Pagkuman sa misa, ipadala, nakarawat mo ka sa grasya, nakarawat ka sa Ginoo, ubanda nimo, diha, sulod ka nimo. Bisa na mga angin, masuya na, naman, angin, spiritual being sila, no? Gapana, pero they're adoring God in His presence. Kita, we are not just adoring God in His presence. Ang Ginoo mismo mo ay musulod sa ato. Ang Ginoo mismo ay musulod sa ato. Mana, dako ka na nahawin sa ato, o dako ka na privilege sa ato. So, sa atong pagkaroon ni Santos na Misa, makayo ka sa Ginoo, maunta sa pagsulod niya, sa pagkalawat nato niya, unta ang grasya, siya mabuyo ka nato, o kita, unta, mamahimong Alter Christus, ipse Christus, tinapin matutang sa si Maria. Another Christ himself. Mamahimong kang Kristo, is Kristo, nikuyo ang nato, nandito po sa buwan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.